Gabi ng Misteryo. Mga misteryo, saktong 12 years mula na i-reveal ko yung aking experience about UFO and extraterrestrial. In fact, na-interview rin tayo sa GMA about my experience at siniwalat ko doon yung detalye nung karanasan natin ng first nating makakita ng mga extraterrestrials and also yung encounter natin sa UFO. Ito ipapakita ko muna sa inyo yung interview niyo ng GMA, yung programa na I Wonder. In fact, na-interview nila ako sa mismong studio ng DZRH. And doon ko sinabi yung personal experience ko about alien spaceship and yung makita ko sa astral dimension, yung mga extraterrestrial. Ito, panoorin po natin. Nakita ko sarili ko in front of a ship. Maliit lang siya, hindi siya ganun kalaki. Pinapasok ako and there is a voice na narinig na pumasok ka. Then pagpasok ko sa loob, napakaliwanag and sobrang lamig sa loob. Wala akong makitang console or anything inside the ship. Nakita ko lang puro white inside. It's very bright and liwanag, puti, parang gano'n. Saan po ako upo, parang gano'n. Maya, bigla may lumitaw na maliit na upuan sa center of the ship. Then upuan. Pag upo ko, I control the ship. Then, during that experience, nagawa kong paliparin niya. But, ang pinagtataka ko lang, walang manibela or whatever. So, parang mind control ko siya. Yun ang tatandaan kong first time. Walang sir, walang ET or walang... Wala. But I know that place. I know that place is a ship. Pero sir, yung ship na natin sa labas is parang like a flying saucer. Yes. Parang nakapark lang siya. So, parang pina-experience sa akin how to fly the ship. The second encounter is, ito naman yung sinasabi, well, sa iba, abduction. But for me, is an invitation. Malaki naman ship to. Ang place na pinakita is somewhere over Malabon area. Pero on that reality, sa actual reality, not physical. Kasi yung mga ET beings, they manifest sa 4th and 5th dimension. Tayo sa 3rd dimension tayo. Yun, pinakita na sa akin na pinasakay, then doon ko nga tinanong sa kanila kasi that alien race, they abduct people. They abduct astral bodies. Hindi talaga yung physical body ina-abduct, yung astral body. Sabi ko, tinanong ko, bakit yung nag-abduct tao? And they are not aware na kinukuha na sila. Well, sabi naman nung isang voice na narinig ko during that encounter, although nakita ko naman na merong being inside, matangkad, gusto lang nilang tulungan daw tao para magkaroon ng adjustments sa consciousness. Pero sabi ko naman, ako, against ako sa abduction. Kasi involuntary yun, hindi alam ng tao. Hindi nyo na lang hayaan yung tao, yung mag-adjust on themselves. Siguro turuan nyo lang sila kung paano sila magkaroon ng changes sa consciousness. Sure na ito sa second encounter. Second encounter, yung mothership is about mothership. Malaki talaga siya. Para siyang lumang ship na nakalutang. I don't know kung maalala niyo pa mga movies like District 9. Yun. Parang nakalutang siya pero hindi siya ganun ka-huge na ship. Round shape siya na malaki. Parang luma na. Pero siya yung mga sakay ko. Passing ang feeling ko during the encounters, they are more on the
So yung usual lang, malaki ulo na. Hindi. Pero matatangkad sila. And as far as I remember, damit nila parang brown. Karobe sila eh. Pero ang feeling ko, nasanay ko dito sa isla. Naka-road sir pero walang mukha. Meron. Maliit lang. Parang tao. Pero yung shape ng kanilang eyes, almond shape, na maliit. Not the typical itsura ng alien na malalaki yung eyes. Pero yung first encounter ko with 3 alien beings, malalaki yung eyes na, pero medyo mabago ng konti. Ang sabi ng mga ibang mga ufologists, yung mga experts sa alien encounters, yung mga 3 alien beings. Well, 3 aliens naman, iba-iba ng klase. Maliit. Mayroon tayong i-reveal sa inyong lahat. This is about extraterrestrial, or shall we say advanced interdimensional beings. Ayan. I-reveal natin ito because recently meron tayong another experience with the interdimensional beings. Ako, I would suggest now we can call them as interdimensional beings because hindi naman talaga sila extraterrestrial na eh. Kasi when we say extraterrestrial, they are beings outside of this planet. But the reality is, they are now in our planet. Kaya sinabi kong in our planet because they themselves, they reveal that they are residing inside our planet. Sabi niya siguro is very imposible na mangyari yun kasi paano sila mabubuhay sa loob ng planeta natin? Tayo mga tao, hindi tayo mabubuhay doon kasi walang hangin or whatsoever. Well, I think we have to accept the reality that these beings are half etheric and half physical. Iba nga totally etheric sila eh. Etheric, which means wala silang physical body, wala silang flesh tulad natin na tao na mayroong laman, di ba? Wala silang ganon. In fact, yung ibang mga beings are light beings. Makikita nyo lang liwanag sila. Pero mostly yung mga experiences, nakikita yung mismong itsura nila, yung suot nila, yung figure nila, yung itsura ng mukha nila, yung hugis nila, yon. Now, yung revelation natin tungkol dito is recently ay isinakay ulit tayo sa isang spaceship. Pero sandali lang ito, dito yung unang mga experiences natin na medyo matagal. Ito saglit lang, parang lumalabas na in that astral reality, meron tayong isang kasamang interdimensional being. Actually, para siyang bata and parang lumalabas na ako yung caretaker noon. So, nakasense kami ng parang danger na there's a group of people na dineploy to hunt, huntingin ng mga ETs or IBs, interdimensional beings. Yan. Di ba? ID. Yan. Interdimensional na. So, ang ginawa ko, itinakas ko siya. Then, luckily, merong isang spaceship na nagsakay sa amin. And mabilis yung pagkakataon. Lumipad kami sa isang mabundok na lugar. Mahirap kasi explain ng walang visual, pero para siyang nasa gitna kami ng valley. Yun. Alam niyo yung lugar na merong ilog sa gitna, tapos sa makabilang gilid ay bundok. Then suddenly bigla kaming bumaba malapit sa gilid ng bundok. Nagbukas yung isang part ng mountain sa gilid,
nagulat ako kasi ano pala siya, entrance ng beings, advanced beings. Para siyang entrance ng isang malaking station or base ng mga interdimensional beings. So pumasok siya. Pero yun, mula noon naghiwalay na kami. So meaning, para lumalabas na secured na because we are now inside that UFO base, yan, or alien base. Then doon nakita ko doon sa loob mismo nung alien base, marami pala mga tao na nakaupo, nakahilera. I think sa pagkakatingin ko nasa 10 at akong panglamig isa. Alam po ninyo, laging tumatapat sa akin ng 11 number. So akong panglamig isa, ako na lang pala hinihintay doon sa lugar na yon. Pinaupo ko doon sa pinakadulo kasi yun ang bakanting seat. May upuan, leather siya, yung upuan na parang pwede siyang i-recline, i-slant ng ganon. Umupo ako, katabi ko dingding. Then, sa kanan ko puro mga nakahilera yon ng mga tao. Actually, puro kalalakihan eh. Wala namang communication with them, so, yung kung anong lang pinagagawa sa akin ang gagawin ko. So, upo ako, sabi sa akin, i-recline mo yung seat mo. So, ni-recline ko yung seat ko. Then, pagka-recline yun, parang pahiga na eh. Nakahiga na akong gano'n. Ganun na ako. O, diba? Pagkahiga nun, pumikit ako. May narinig ako ng parang humming sound. Tapos, ang feeling ko parang magkaroon ako ng numbness. Ayun, gumaganon. Then, pagmulat kong ganon, wala na ako doon sa base. Gising na ako. Nasa realidad na ako ng mga tao. So that's it. So, hindi naman may tuturing na alien abduction yun kasi parang lumalabas meron akong ginampan ng papel during that experience sa astral reality. So, nakampanan ko. So, parang ibinilik lang ako uli sa realidad na to. So, yan. Yan ang isang latest na experience. Marami pa tayong ibabahagi sa inyo ng mga iba pang mga experience, mga earlier experience hindi ko binanggit on cam, pero naisulat ko rin sa column ko sa Abante. Using another name because, well, to protect people, yun ang ginagawa ko. Pero in fact, karamihan ng mga experiences natin na sinusulat sa column natin sa Abante na titled Misteryo, ay ako rin naka-experience nun and some other close friends na nakaka-experience. So yan, mga kamisteryo. Lagi pa niyo abangan ng ating mga revelasyon tungkol sa encounters natin with the unknown, with the extraterrestrials. Well, ayaw ko nang sabihin extraterrestrials, pero dahil yun ang sikat at yun ang familiar sa tao, so we can always use that. Pero I prefer na dapat tawagin silang interdimensional beings kasi they are not alien anymore sa ating planeta because they are living among us. Alright? So yan, like and subscribe for more videos. Walang absent sa Gabi ng Misteryo tuwing Sabado 10 to 11 p.m. sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Alright? See you. Gabi ng Misteryo. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Cemetery. Inadvertently opened a portal to another dimension